Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. DHSUD tiniyak na babayaran ang mga nasiraan ng bahay dahil sa kalamidad. Yan ang MBC TV Network News, ni Rovic Manuel. Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na babayaran ito at magbibigay sila ng financial assistance sa mga nasiraan ng bahay dahil sa mga nagdaang kalamidad. Sa panayam ng DZRH kay DSUD Undersecretary Randy Escolando, sinabi nitong may ipinatupad na programa ang kagawaran ngayong taon na makatutulong sa mga kababayan nating nasiraan ng tahanan. Meron po kaming tinatawag sa DSUD na Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Ito po ang tinatawag na IDSAP. Ito po ay kinonsepto ni Secretary at ngayong taon nga pong ito. Bago lang po ito, ngayong taon lang ito na pinatutupad po namin. Ayon kay Escolando, sa programang ito, magbibigay ang DSUD ng kaukulang financial assistance base sa tindi ng pinsalang natamo ng bahay. Kapag po nasira ang iyong tahanan, dulot ng kalamidad, gaya po ng bagyong mga ito, sunod-sunod na bagyo, ay nasira, totally damage ang iyong tahanan, makatatanggap po kayo ng 30,000 pesos. 30. At kapag partially damage naman po ay makatatanggap po ng 10,000 pesos po mula sa DSUD. Dagdag pa ni Escolando, iba pa ito sa programa nilang Housing Materials and Essentials o HOMES na magbibigay naman ng construction material sa mga residente. Samantala, nilinaw naman ni Escolando na upang mapabilang o maging benepisyaryo ng naturang programa ay kailangan na magpalista sa kaukulang Local Government Unit o LGU upang mapabilang sa master list. Kinakailangan silang magpalista, yung head of household o yung pangulo ng sambahayan, maisama ho sa master list of beneficiaries sapagkat isa po yun sa requirement na hihingin namin sa LGU po para isubmit sa amin yung master list of beneficiaries, disaster report at saka po yung certificate of eligibility. Tatlo lang po. Ipoproseso po kaagad namin yon. Mabilis lang po ang validation namin at poponduhan po namin agad para po magkaroon ng payout sa ating mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DOH tinututukan ang 4 na bagong kaso ng Mpox. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang naitalang 4 na bagong kaso ng sakit na Mpox. Ayon sa ahensya, ang bagong mga dinapuan ng sakit ay mula sa Calabarzon, na ang edad ay nasa pagitan ng 24 at 66 anyos, at nagsimulang makaranas ng mga sintomas noong unang linggo ng Nobyembre. Kapwa nagpositibo ang 4 na pasyente sa Clade 2 variant, na mas banayad na uri ng virus. Ang 2 sa mga pasyente ay kalalakihan mula sa Rizal, habang ang 2 naman na lalaki at babae ay mula sa Laguna. Kasalukuyan namang sumasailalim ang 3 kalalakihang nagpositibo sa sakit sa home isolation, habang ang 66 anyos naman ng pasyente ay na-admit sa ospital, subalit nakarecover na ito noong November 19. Tiniyak naman ng DOH Center for Health Development Calabarzon Regional Epidemiology Surveillance Unit sa publiko, na migting silang nakasubaybay sa sitwasyon kaugnay sa naitalang Mpox cases sa rehiyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.